Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng PSA birth certificate or any PSA document gamit ang kanilang website na psahelpline.ph. So hindi mo na kailangan pa na pumunta sa PSA office kasi ipapadeliver nila ito sa inyong bahay. So yan ang ituturo ko sa inyo step by step pagkatapos ng intro. So yun guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so pinutin mo na ang subscribe button para updated ka sa mga ganitong tutorial. So simulan po natin. So step 1, pumunta po sa website. So pwede ninyo po i-click ang link na nasa description box or sa comment section para ma-direct po kayo. So ma-direct po kayo dito sa kanilang homepage. So meron po kayo makikita dito na order now. I-click nyo po yan. Step 2 is piliin nyo yung certificate or document na gusto nyo kunin. So let's example, itong birth certificate, marriage certificate, sinoma certificate, death certificate, sino death. So yan. Nasa inyo po yan kung ano po yung kukunin nyo po na certificate. Sa akin po ay birth certificate na kukunin ko po. So i-click natin and then i-accept po natin ito. I-click natin itong box po dito, itong dalawang box. And then, scroll down natin. Pagka-scroll down natin, makikita natin itong continue. Hindi, i-click natin. Ayan. So, dito tayo mapupunta po. So, piliin po natin itong my own birth certificate. Kung sarili nyo po yung certificate na kukunin nyo po. Kung iba naman, kung ibang may-ari ng certificate na kukunin nyo, piliin nyo po itong for someone else. So pagpindot nyo po yan for someone else, merong lalabas po dito na dito itong my son, my daughter. So ibig sabihin ano yung relationship nyo po. Let's example, kukunin nyo yung anak, kung meron kang anak. So piliin nyo po itong my son. Kung lalaki po, kung babae, my daughter. Kung sa tatay nyo po o yung sa mama nyo po, my mother. Depende po yan sa inyo po kung ano yung relationship niyo po. And then, sa akin po ay sarili ko po yung certificate na kukunin ko po. So ito, my own birth certificate. Yan po yung pipiliin ko and then continue. Step 3 is ilagay natin yung ating mga personal information. So ito yung ating kailangan na ihanda or kailangan natin i-ready na mga information. Continue natin. Ayan. So dito naman sa step 3 is i-fill out natin yung mga delivery information natin. Meron silang ditong rules po dito. So ang sabi dito, kung hindi sa atin yon certificate na kukunin natin, so kailangan mayroon pong authorization letter. At yung pwede po mag-request ng birth certificate ay below 18 years old. Hindi po pwede mag-request yung mga minors po. So madali naman, ilalagay lang natin dito yung sex, kung ano yung gender. Siyempre male, sa akin po ito. So ako po yung kukuha po. Ako po yung magre-receive. Sarili ko pong certificate, so ako po yung magre-receive. Yun ang ilalagay natin dito kung sino po yung magre-receive sa ating order na certificate or birth certificate. So lalagay lang natin dito yung pangalan, middle name, gitnang pangalan at yung apelyido, last name. Pagkatapos yung birthday po at yung ID. So fill upin ko muna to guys. Kapag na-fill up natin, so dito tayo sa your ID type. So pipili po tayo dito kung ano po yung ID na gagamitin natin. So ito yung mga kanilang available na ID na pwede natin i-present. Ayan, pwede po national ID, na Philippine National Police, PNP ID, DSWD ID or Porfis ID, Barangay ID, Certification and Picture and Signature, or yung National ID. Kapag National ID ay itong pipiliin natin itong Philippine Identification Card. Kung ano po yung isa-select natin dito, yun ang ipapresent natin sa delivery man kung sino yung nag-deliver. Kung iba po yung ID na gagamitin nyo, hindi nila po ibibigay yung PSA certificate na order nyo po kung iba po yung ID na ni-preset nyo. Kailangan po kung ano po yung isa-select nyo dito, yun po ang ipapreset nyo na ID.
sa delivery kung sino yung nag-deliver or sa carrier. So continue natin kapag okay na yan. Okay, so dito naman tayo sa mga information natin sa ating birth certificate. Make sure po natin yung ating pangalan ay correct po yan, correct spelling, at mas po sa certificate of live birth natin. Let's example, kung ano yung nakalagay doon sa nakuha natin sa munisipyo na certificate natin, birth certificate natin, yun din ang ilalagay natin dito para maiwasan po yung mga error po. So yan, so automatic po yan na naka-fill up dito sa akin kasi on certificate po yung aking pinili. So continue po natin. So dito naman ay ilalagay natin dito yung father's first name natin at yung middle name at last name. Kung ano yung nakalagay sa ating birth certificate, yun ang ilalagay natin dito sa live birth certificate natin na nakukuha po natin sa munisipyo po. Kung wala po nakalagay doon na father's name sa ating live birth o sa ating certificate, so i-click natin yan. So automatic po yan na malalagyan po ng NA. Kung meron po na nakalagay, so fill up na lang natin. Ilalagay lang natin dito yung unang pangalan, yung at yung middle name, gitnang pangalan at yung apelido. Ayan, kapag nailagay natin yung ating father's name, so continue natin. So make sure po natin na tama po yan. And then mother's maiden first name, ang ilalagay lang natin dito ay kapag okay na. So tulad ng sabi ko, make sure po natin yung spelling po. Magkakaroon po ng error kapag isa lang letter na namali po. Let's example, yung Sagira, so dapat without H po yan. Kasi yun po ang nakalagay sa aking live certificate na doon sa aking nakuha po sa munisipyo po. Yan po yung nakalagay. So continue natin kapag okay na. Ayan, so dito na tayo sa your birthplace. Naman itong your birthplace kung saan tayo pinanganak. So dapat kung ano yung nakalagay sa ating live birth certificate, yun ang ilalagay natin dito. Birth country, so siyempre Philippines. And then birth province. And then your birth municipality or city. Kung ano po yung nakalagay po sa ating birth certificate, live birth certificate na nakukuha po natin sa munisipyo po, yun ang ilalagay natin. Continue natin. Ayan, so next naman, step 6 no, sa the purpose of your request. Kung ano pong reason kung bakit tayo kukuha or bakit tayo magre-request ng ating certificate o birth certificate. Sa akin po ay school requirement. So click natin. Depende po yan sa inyo po. Kung others, so kung others naman ay yan, maglalagay kayo dito ng reason. Ita-type niyo dito. Pero sa akin ay school requirement po. Last naman na pipill up natin ay itong your delivery address and contact information. Meron sila ditong option po na lumabas po dito. Una ay nationwide door to door. Ito yung sinabi ko po na i-deliver nila yung ating PSA certificate sa ating bahay po. So yan ang pipiliin natin. Itong pick up ay parang pipili ka po ng kung saan po ipipick up. Pwede po sa mga national bookstore or sa Robinson. Pwede nyo po doon ipipick up. Like example, kung saan po pinakamalapit po na ipipick up nyo po. Pero sa akin po ay door to door po yan. So ayan, yan po yung pipiliin ko. Dito ilalagay lang natin dito yung mga information natin sa delivery. Kung saang lugar po i-deliver po. Siguraduhin po natin na yung nilagay natin na address ay doon po natin makukuha yung PSA certificate natin. Let's example, kung wala po tayong sa bahay, pwede tayo pumili ng specific date kailan nila ipapadala yung ating order po, yung ating PSA. Mag-email po tayo sa kanila, inform niyo po sila kapag magre-request po kayo. Ito yung recipient, ito yung magre-receive po. So siyempre ako yung magre-receive. Ilalagay ko dito yung house number and street.
at yung building. Kung wala tayong subdivision or building name, so indicate natin na NA. Delivery province, so yan. Delivery municipality or city, delivery barangay at delivery zip code. At ilalagay natin dito yung mobile number natin. So kailangan active kasi doon sila po tatawag. At dito sa email address, active din ang ilalagay natin kasi doon sila magbibigay ng update kung ano yung status ng ating order. Na-fill up natin, so i-click natin itong continue. Pa-click po natin sa continue. So dito tayo magpupunta po dito, so kailangan natin i-review yung mga information natin kung tama po yan. And then next, submit natin, di ba? Kasubmit natin, so dito tayo mapupunta. So ayan, pipili po tayo dito kung ilang copies and then yung amount na babayaran natin, so which is 1 copy. So 365 pesos yung ating babayaran. So scroll down natin. So makikita natin ito. So yan. I am the only one who will receive the document. Kung tayo lang ang makaka-receive, kung wala tayong authorized, so yan lang i-click natin. Kung mayroon tayong authorized, let's say example, iba yung makaka-receive, so yan, i-click natin ito pangalawa, which is ako yung magre-receive. Itong first po ang i-click ko. Ayan. And then click natin itong confirm. Ayan, confirm, and then continue natin. Pagka-click natin ng continue, so meron tayong matatanggap po ng message galing po sa PSA. Galing po sa PSA na parang reference number yung makukuha natin. So yan, magagamit natin itong reference number kapag tayo ay magbabayad po. So yan yung ikakopy natin and then ipipaste natin doon kasi kapag magbabayad po tayo via online po, pwede rin GCash. So meron silang kukunin po na reference number for sa order natin. So yan yung ibibigay natin para makapagbayad po tayo. So yan yung online payment option nila. Pwede tayo makapagbayad po gamit ang ating credit card or GCash, Paymaya or Maya, bayad online, 7-Eleven, bayad or Palawan, at meron din silang Backnet or Dragon Pay. So yan yung pwede natin gamitin para po sa pag-process po ng ating payment. Kasi once po na hindi natin makapagbayad po, so hindi po nila ipaprocess yung ating order po. So kailangan natin bayaran po dito. So pagkatapos po natin magbayad, so makakatangkap po tayo ng reference number na yun ang itatabi natin at magamit natin yun sa pag-tracking po ng ating PSA, yung ating order po para po sa pag-process nila po. So yung last po is kapag dumating na yung ating courier or yung nag-deliver po sa atin, ipapakita po natin yung ating valid ID, yung ating ni-select po dito na valid ID, which is yung ating national ID. Yun po ang ipapakita natin. Kung ano po yung pinili po natin dito na valid ID natin na ipapresent natin, yun po ang dapat na ibibigay natin or ipapakita po sa courier or sa delivery po. Kapag na-confirm nila po, yun, ibibigay nila yung ating official na PSA birth certificate or PSA certificate or any document. So ganun po kadali po. So huwag kalimutang like, share at subscribe para sa iba pang helpful tutorial. So maraming salamat sa panonood.